At ito na nga pala yung update natin sa 40 to 48 square meter na modern house with loft. Actually mga ka-budget meal, in-upgrade namin yung loft nito. So ito na, makikita nyo na. Let's go! Well, ayun na nga, magandang umaga sa atin lahat at dito na tayo. Lakad-lakad na tayo para at least makita natin yung update ng bahay na ito. At nandito na nga kami mga ka-budget meal at medyo hindi pa siya tapos. Exterior and interior pero medyo meron ng linaw at gumaganda na ang bahay na to. Ayan, as you can see, okay na, meron na siyang mga skim coat at meron ng kesame. Ayan. At dito muna tayo banda sa side na to, which is the kitchen. Ayan, as you can see, wala pa siyang tiles kasi ang balak namin yung dati granite, pero ngayon tiles lang para mura. At ito nga pala yung ceiling. Gawa siya sa Hardiplex. Ayan. At ganyan kalaki yung kitchen lababo niya. At ito nga pala yung kanyang CR. Talagang gusto na may-ari palakihan talaga yung CR kasi diyan tayo nakakuha ng comfort. Ayan. Tapos, ayun, may niche. Goods din. At dito tayo sa bandang living area nila. Pero bago ang lahat, ayan, makikita natin yung kanyang lababo. Malaki. Kasama na dyan yung countertop. At ito yung pinaka-living area niya. Ayan. Tapos ito yung hagdan. Papunta sa loft natin. Upgraded to mga ka-budget meal. At linga-linga muna tayo dito. Ayan, meron na siyang railings. At yung ginamit nating step dito ayan, ay kahoy. Pero yan, mga ka-budget meal, matibay yan. Ayan, binabaybay na nga natin nung maakyat tayo. At yung loft natin, ginamit natin ay 3/4 plyboard. Ayan, marine plyboard. Okay, marine plyboard o marine plywood, basta 3/4 ay okay siya. Tapos papatungan na lang yun ng vinyl para at least gumanda. Hindi na siya makikitang kahoy. Para na nga siyang bato actually. Ayan, ayun yung pinakababa. At malaki talaga yung ginaganda pag may loft. At ito nga pala yung kesame nila. Ayan. Sagad siya mga ka-budget meal kasi nga sayang naman yung magiging space kapag pinantay lang natin. Ayan, dapat talaga sagad-sagad kapag may loft kayo. So ngayon, ito yung magiging view nila kapag sila ay sumilip sa bintana. Ginamit nga pala natin sa lahat ng bintana dito ay yung ganyang klaseng bintana, yung steel window para safe. Tapos ito nga pala tong loft natin. Dito na yung pinaka-kwarto. Malaki talaga yung gagawa ng loft. Nakakapagpaluwag imbis na yung bedroom nila nasa baba. Nandito na lang sa taas. And then, meron ditong konting space. Kaya po natin to tinawag na upgraded na loft. Kasi nga, meron tayong extend dito na isa. Na po pwede pang gawing study room or pwedeng gawing office. Katabi lang ng inyong kwarto. Ayan, ganyan-ganyan yung pinaka-view outside. Kaya nga maganda talaga sa province, talagang yung hangin labas-pasok. So dito naglagay din kami ng bintana rito para at least ay nakikita ng mga tao o yung mga nakatira dito kung sino yung kumakatok or ayan, makita nila yung paligid dito sa front. Okay, tapos ano pa ba? Ayan, ganito lang siya kasimple. Na loft. Okay? Ito nga aking inaapakan. Ito nga yung study area. Okay? Tapos yung kaninang banda ron sa side ay kwarto. Ayun na yung kitchen. Okay, tapos aakyat. Ayun na yung pinaka-kwarto. CR. Living area. Ayan. Kompleto naman. Goods na goods. Tapos ikot pa tayo. So, ayun na yung sa may side dito
Meron na siyang kesame. Dito sa right side ko ay wala pa. Still ginagawa pa rin. Kaya nga kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, hinihikayat namin kayo na mag-subscribe, mag-like, mag-share. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan pinutin yung notification bell para at least ay always kayo updated hanggang sa pagtatapos ng vlog na to. Okay? Meron pa tong mga susunod na part para at least ay ma-update kayo. At ito na nga pala yung mga wirings. Ayan. Wala pa tayong ilaw. Ilan nga ba yung bintana rito sa taas, mga ka-budget meal, para makita natin lahat. Okay? Ito, wala siyang tunog, mga ka-budget meal. Hindi yung merong ngit-ngit, yung ngit-ngit, walang ganon. Ayan o, tinetest natin. Wala siyang ngit-ngit, syempre meron siyang tunog kapag inapak-apakan mo. Pero yung ngit-ngit pills, wala. Kasi yung pinakailalim niyan ay tubular, hindi siya kahoy. Doon natin siya binarena sa mga tubular, kaya walang magiging problema. And then balik tayo, ilan nga ba ang bintana rito? At ito nakikita natin ay isa na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na bintana dito sa taas. Ibig sabihin, north, east, west, south. Kung nasan man ang hangin, pasok pa rin dito sa loob. Okay, actually malakas na po yung hangin dito sa taas. At malamig din yung hangin kasi nga palayan yung paligid. Okay, talagang makakapagpalakas ng baga rito kapag dito kayo tumira, diba? Ayan. So ngayon, mga ka-budget meal, kung gusto nyo rito, meron pa rin mga nagbebenta ng lupa rito. Ayan, pwede lang kayo mag-comment kung gusto nyo bumili ng lupa rito. And then meron naman na tayong mga gumagawa dito. Ayan, nandiyan naman si Foreman Angelo. Okay, pwede nyo siyang kontakin. Okay, basta't po kami, dito lang po kami gumagawa sa Bulacan part. Wala pa tayo sa outside Bulacan eh. Okay, medyo po mahirap po maghanap ng tao ngayon. Sa may panahon ngayon, mahirap. Ayan. Ayun po yung magiging problema kapag kami lumabas kami sa Bulacan. At yung pinto nga palang ginamit sa kanya ay steel yes. Si steel yes ay maganda kasi solid siya, no? Medyo mahihirapan na pasukin. Si steel yes po mabibili nyo sa Wilcon. Yan, Wilcon. Inquire lang kayo doon kung magkano, siguro mga 10,000 plus. Okay, ayun, yung lalagyan pa raw ng ganun yun. Kikisamihan, lalagyan ng design para at least mas social look. Okay. Ayun. Tapos, para po malaman nating hardiplex, hindi po muna namin pinapinturahan yung side dito. Ayun o. Ayan, hardiplex siya. Ilagyan na siya ng design. So ngayon yung amin pong gumagawa niyan ay arawan. Arawan, hindi po kami nagpapakyaw kasi medyo mahal. At ayun na pala yung toilet. Ano bang brand ng toilet niya? Check natin. Posy brand. Ayun, Posy brand. So mga ka-budget meal, hanggang dito na lang. At magkita-kita tayo ulit sa next vlog natin, no? At alam ko excited na kayo makita to. So paano? Dito na lang. Bye!